Yung mga Pilipino, napakaganda tayong mga Pilipino, no? So, anywhere we are, no? Kasi tayo ay nagpe-pray, o pagkain natin ay 5 na, no? Kasi mayroon tayong breakfast, 10 a.m. mayroon tayong snack, tapos 3 p.m. mayroon tayong snack din, tapos yung iba may midnight snack pa. So, 6 na, no? Tapos paggising natin sa umaga, o 7 na. Bago tayo matulog, mag-pray, no? 8 na, no? Tapos pagdating sa opisina, pag na-opisina, bago umalis, nag-pray. Pagdating sa opisina, pray, no? So, yan, ibig sabihin marami tayong beses nagpe-pray. Dahil kaugalian ng mga Pilipino, no? Kaya, mga kaibigan, pag hindi pa nag-pray, no? Halimbawa, may outing, no? So, sa prayer muna bago umalis ang bus, no? So, yan. So, kaya mga kaibigan, no? Halalahanin natin ang ating Panginoon, ang siyang tutulong sa bawat isa sa atin. Yan. 'Di ba? Ngunit sa ganang akin, ako'y dadalangin. So, huwag natin kalimutang mag-pray, mga kaibigan. Ano mang busy tayo, huwag natin kalimutan. Sa iyo, Yahweh, sana iyong dinggin. Sa mapanahon na iyong ibigin. So, yan, no? Parang ito napakaganda dito, no? Yung ating salmista, magaling siya magawa ng mag-arrange ng mga words, no? Kasi pag halimbawa nag-apply tayo, no? So, you may contact me in your convenience time, in the most convenient time. So, dito naman sabi, sana iyong dinggin sa panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos gawin, no? So, ibig sabihin na huwag natin kalimutan na may pangako si Lord na tayo ay gagabayan, tayo ay tutubusin, no? Sa 14 naman, mga kaibigan, iligtas mo ako, ako ay sagipin sa putik na ito tubig na malalim. Sa makaaway ako'y iligtas din. Ha? So dito yung kuwang kasi ng baha. Pag anuhin natin kasi pag-interpret natin yan, ito ay simbolismo ng ng problema, no? So, kasi 'di ba halimbawa dito may isang dito sa Villamor lang po, no? May isang mangangaral, no? Sabi niya, paano ba ito? Baha, no? Pero sabi niya, hindi daw siya nakalimot mag-prayer. Kaya ginabayan siya ni Lord, na. So sabi niya, baha, pag ibaba niya daw, abot na sa loob. Kaya ang TV na lang inano niya, no? So kaya makibigan, no? So pag halimbawa na ang bahay ay binabaha, no? So ingat po tayo na ang mga switch ng ang main switch ay dapat sa taas. So yan, no? Kaya dito, no? Iligtas mo ako, ako ay sagipin sa putik na ito, tubig na malalim, no? So yan, no? So maibig sabihin napakatinding problema. Sa makaaway ako'y iligtas din. So dito naman sa 13, huwag mong tulutan ako ay maanod at dalhin sa malalim at baka malunod. Hantong sa libing ako pagkatapos. No? So ibig sabihin, mga kaibigan, whatever the situation is, whatever the problem is, whatever is the challenge is, no need to worry, no? So kaya tayo ay may tinatawag na stress-free life, no? Yan, palayo tayo sa stress. So kasi pag ma-stress tayo, doble ang ating problem, no? Dahil mahirapan po tayo, no? Kaya dapat maging maayos po ang lahat sa magitan ng gabay ng ating Panginoon. Sa 16, Yahweh, sa buti mo't pag-ibig sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Ha? So, mayroon tayong tagalingap, mga kapatid. Ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, at Panginoon ng Panginoon. So, di ba napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon? No? Sino pa po ang laban sa atin pag kay Lord tayo, no? Di ba? So, kaya, wag tayong pumayag na maalis tayo sa kapangyarihan o sa paglingap ng ating Panginoon. Yahweh, sa buti mo't pag-ibig sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin.
Yan, di ba? Napakaganda, no? So, dahil sa habag at awa at habag ni Lord, lilingapin niya po tayo, no? So, yan. Ibig sabihin, i-take care niya tayo, no? Ang iyong alipay, huwag mong pagkublihan. Ibsan mo na ako sa bigat na pasan. Yan. Kahit anong bigat ng ating pasan, kaibigan, huwag tayong mag-worry, no? Kasi tayo ay tutulungan ng ating Panginoon. Kaya, anumang bigat yung ating dinadala, no need to worry. God, in His proper time, tutulungan niya tayo. Basta wag lang tayong mag-worry kasi pag mag-worry tayo, maraming madadamay, no? Yung ating family ay madadamay. Sa 18, iligtas mo ako, ako ay lapitan. Sagipin mo ako sa mga kaaway. So, minsan sa panahon kasi ng ating psalmista talagang labanan yun. Pero sa panahon natin, minsan po yung ating problem ay ang ating sarili rin. So, halimbawa yung bisyo. So, anumang klaseng bisyo. Subalit lahat naman yan ay mayroong tinatawag na solusyon. Kaya, no need to worry dahil the Lord will help us. So, dito sa 19, kinukutya ako, iyay iyong alam. Sinisirang purit, nilapastangan, dilingid sa iyo, lahat kong kaaway. So, dito, pag maranasan natin na kutyaan tayo ng ating kapwa, kasi mayroong 4 na ating dapat gawin sa ating mga kaaway. So, nang una, yung 4 na yun ay according to Matthew 5:44, no? Una-una, ating ipanalangin yung ating kaaway. Ibig sabihin yung umaaway sa atin, ating ipanalangin, ating i-love, ating iibigin, at ating gawa ng mabuti, at ating pagpalain. So, 4 po ang dapat natin gawin sa ating mga kaaway. So, ibig sabihin, yan ay according to the Lord Jesus Christ. So, ang sabi niya, pagmahalin mo lang ang nagmamahal sa iyo, wala kang gantimpala. So, balit, pagmahalin mo ang nag-aaway sa iyo, mayroon kang pagpapala. Dahil ang sabi, pagtingnan natin, pagstudihan natin ang New Testament, pag halimbawa po ang inaaway ka ay pag-pray mo, ipanalangin, gawa ng mabuti, at pagpalain. So ngayon mga kaibigan, sila po ay yung sila, magtaka. So parang sabi dito sa pagpagstudihan natin, parang may baga daw, na niningas na baga doon sa ulo ng tao na yun na inaaway ka, Kasi siyempre, makonsensya yun, At sa kapag gawin natin yan, napakasarap ang ating tulog. Masarap ang tulog natin pag tayo ay magpatawad. Halimbawa, kaaway natin, awayin din natin. So, mahirapan tayong matulog, Subalit pag ating mahalin, ating ipanalangin, ating gawa ng mabuti, ating pagpalain, so ngayon, ang tulog po natin ay masarap. So kaya piliin natin na naging masarap. Tapos halimbawa, pag galit na galit tayo dahil doon sa kaaway natin, sa tao nag-away sa atin, ang gana natin sa pagkain ay mawawala. Mayroong isang tao sabi niya, hindi na muna ako kakain dahil galit na galit ako. So tama naman. So kaya yung pagtulog, mabili natin ang pinakamahal na kama. Subalit, ang sarap ng pagtulog, walang ibang pwedeng magbigay kundi ang ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, forgive and forget. So, ibig sabihin, napakaganda pag tayo ay magpatawad kaagad sa ating kapwa na nagkasala laban sa atin upang ang ating digestive system ay makafunction ng maayos at upang ang tulog natin ay masarap at upang ang gana natin sa pagkain ay magana na magana, di ba? Kahit anong sarap, di ba? Pag wala kang gana, wala rin. So yan, sagipin mo ako sa mga kaaway. Kinukutya ako, iyong alam, sinisirang purit, dinapastangan, dilingid sa iyo, lahat kong kaaway. Dito sa 20, puso ko'y durog na, dahilan sa kutya. Kaya naman ako'y wala ng
wala nang magawa. Ang inaasahan kong awa ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. No? So, grabe, no? So, puso ko'y durog na. Grabe, no? Puso ko'y durog na dahilan sa kutya. No? So, minsan, pag kinukutya tayo, siyempre masasaktan tayo. Subalit, pagpatawarin natin yung kumukutya sa atin. Tulad sa sinabi ko po kanina, masarap po ang ating tulog. Masarap po ang ating tulog, mga kaibigan. Masarap po ang ating kanin. Dahil ang ating gana sa pagkain ay napakaganda, napakasarap. Kaya, no need to worry, mga kaibigan, pag tayo ay makaranas ng ganung mga bagay. Puso ko'y durog na dahilan sa kutya, kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong awa ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. No, so yan. Dito, mga kaibigan, pag wala ng, halimbawa, walang mag-comfort sa atin, no need to worry, no? Dahil our God the Father is our helper. Jesus is the comforter plus the Holy Spirit. No? So dito sa 21, sa halip na pagkain mong ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason, suka at di tubig ang pinapainom. So hindi basta-basta, mga kaibigan, no? Yung sa senaryo po na ito, napakahirap, no? Subalit, pag kay Lord tayo, walang imposible. To God, nothing is impossible, no? Kaya anuman, mayroong isang tao, no? So ngayon, ano siya? Bilingkod siya kay Lord. So ngayon, nilason siya ngayon. So dito, sa paglason sa kanya, tinitingnan ng kanyang mga kasama na siya ay mabuwal. Subalit, walang nangyari, no? Why? Kasi mas powerful ang ating Panginoon. Mas powerful ang ating Diyos. No? Pagka'y maglingkod sa Kanya, we will be well protected. No? So parang nakasakay tayo sa armored car, no? Di ba? Napakagandang depensa. No? So ulitin ko ulit sa 21. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason, suka at di tubig ang pinapainom. Grabe, no? Dito sa 22. O mabagsak sana sila at masira habang nagdiriwang sila't naghahanda. So grabe, no? Yung prayer ni ating psalmista. Bulagin mo sila't nang di makakita. Mapanghinain mo ang katawan. Panghinain mo ang katawan nila. So, dito, grabe ang prayer ng ating psalmista. Dito ngayon sa 24. Ibuhos ang iyong galit sa kanila. Bayaan mong ako'y kanilang madama. So, grabe yung prayer ni pandito ng ating psalmista. No? Sa 25. Mga kampo nila sana ay iwanan at walang matira na isa mang buhay. So, ibig sabihin matindi ang kanya talaga, no? Dahil sa ginagawa ng kaaway. Ang mga nagtamo ng iyong parusa, nilalait-lait, inuusig nila. Pinag-usapan sa tuwi-tuwi na ang sinugatang mo't hirap na sa dusa, no? So, ibig sabihin na mayroong talagang tao dito na nang aapi, no? 27. Itala mong lahat ang kanilang sala na mga liligtas, huwag silang isama. So, dito, mga kaibigan, God is watching us from a distance. Nakalista ang ating kasalanan na gawa at nakalista rin ang ating mabuting ginagawa. 28. Sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan at huwag mong isama sa iyong talaan. Yan. 29. Naghirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, ingatan mo ako ay iligtas.
Purihin ang Diyos, aking aawitan, dakilain ko't pasalamatan. So dito sa 30 mga kaibigan, paggising pa lang natin sa umaga, aawitan na po natin